Welcome sa Hey Anime Sensei. Paalala, nasa pinned comment lamang sa ibaba ang pamagat ng anime at minsan ay dito rin makikita kung tapos na ba o hindi pa ang series kaya e-check natin yan parati mga idol. Matapos magkasundo ang dalawa ay ayaw ni Brad na umalis ang binata sa panahon ng kanyang pagsasanay kaya medyo natakot si Luciel nang mapagtanto na makukulong siya rito hanggang sa matapos ang kanyang training ngunit wala rin naman siyang ibang pagsasanayan kaya humiling na lamang siya ng isang buwang commitment para dito at wala namang problema rito ang chief instructor dahil pumayag siya sa hiling ni Luciel para ipaalam kung gaano ka-useful sa kanila ang binata. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay naligo si Luciel sa labas na walang idea kung gaano kalamig ang tubig. Hinagisan rin ni Brad ng malinis na damit ang binata para pamalit sa madumi at mabaho niyang damit gawa ng pagsasanay. Ilang sandali lamang ay dumating si Nana Ella at pinuri ang bagong ligong si Luciel dahil sa pagpapagaling sa mga adventurers. Pinaalam ni Nana Ella na sinabihan siya ni Brad na labhan ang kanyang damit kaya nahiya pa ito dahil ayaw niyang labhan ng kasing ganda ni Nana Ella ang kanyang damit. Matapos ngang marinig ito ng babae ay medyo kinilig rin ito at pagkatapos ay inagaw sa binata ang maruming damit at sinabing hayaan na lamang ito sa kanya. Pumunta na rin si Luciel sa cafeteria dahil ito ang sinabi ni Brad sa kanya na nag-aantay rito. Pagdating ng binata sa mesa na kung nasaan si Brad ay akala nito ay mayroong party dahil napakarami ng pagkain ngunit nagulat na lamang siya nang malaman na para lamang pala ito sa kanya. Umalis na rin si Brad pagkatapos niyang sabihin sa binata na bumalik sa basement pagkatapos kumain. Ang buong akala ni Luciel ay parte ito ng kanyang pagsasanay kaya nilantakan niya itong lahat hanggang sa maubos. Kinagabihan ay dinala na ni Brad ang binata sa kanyang magiging kwarto at bago nito iwan ang binata ay nalaman muna nito mula sa kanya na may iba pang nangangailangan ng kanyang serbisyo ngunit magiging abala na rin naman siya kinabukasan kaya dahil rito ay gustong matulog ng mahaba ni Luciel para paghandaan ang training ngunit hindi naman siya inaantok dahil masyado pa pala itong maaga lalo na't nanggaling siya sa modern Japan. Nagdesisyon na lamang ang binata na sanayin na lamang ang kanyang skills para mapalakas ang kanyang level hanggang sa nakatulog na ito matapos ang paulit-ulit na pagsasanay. Kinabukasan ay ipinakilala ni Brad ang binata kay Gulgar at dito ay nagpasalamat si Luciel dahil sa pagbabantay sa kanya at pagkatapos ay nalaman niyang isa palang wolf folk ang lalaki nang tinanong niya ang kanyang lahi. Binigyan ni Gulgar ng isang inumin si Luciel na ginawa umano ng Sage of Time na kahit napakapangit ng lasa nito ay magpapahusay naman umano ito sa binata dahil ang pag-inom nito ay nagpapadaling magpa-improve ng lakas ng muscle, kanyang endurance, reaction time at iba pa na tumatagal ng 6 na oras ngunit tanging ang lasa lamang nito ang problema kaya walang gustong uminom nito para lumakas. Nag-aalangan pa ang binata dahil sa itsura ng inumin lalo na nang maamoy niya ito. Unang lasap niya pa lamang ay tinawag niya na itong Substance X dahil sa kakaibang lasa kaya gusto niya sanang iluwa ngunit dahil natakot siya kay Gulgar na tila bear ang tingin niya rito kaya hindi niya ito nagawa at inubos na lamang ang lahat ng inumin na ikinagulat ng wolf folk at ganun rin ang nanonood na si Brad. Naramdaman kaagad ni Luciel na parang nag-uumapaw ang enerhiya sa kanyang katawan at pagkatapos ay inutusan na ni Gulgar ang binata na kainin na ang karne at sumunod kay Brad. Hindi lubos akalain ng wolf folk na uubusin ni Luciel ang inumin kaya dahil dito ay napagtanto niyang may lakas ng loob ang binata. Halos isang linggo nang narito ang binata sa Adventurers Guild na patuloy na nagsasanay ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin natatamaan ang instructor ngunit ganun pa man ay hindi pa rin siya sumusuko at patuloy lamang ang pag-eensayo na kahit masaktan ay bumabangon pa rin at nagagawa pang ngumiti kaya creepy ito para sa instructor dahil alam niyang sobrang sakit na ng katawan ng binata ngunit nakukuha pang ngumiti. Ginanahan na rin naman kaagad si Brad matapos makita at marinig na walang balak sumuko ang binata at nangako pang matatamaan siya ng atake nito sa bandang huli. Magsisimula na sana ulit ang kanilang pagsasanay nang may dumating na isang adventurer na babae na kinagat ng isang werewolf. Dito ay pinaalalahanan ng binata ang babae na dahil siya ay nakagat ay maaari itong humantong sa pagkalat ng sakit kahit na kaya nitong isara ang sugat kaya pinayuhan niya ang babae na bumisita sa doktor kung sakaling may maramdaman ito at pagkatapos ay pinagaling na nito ang adventurer kaya naging emosyonal ang babae. Dumating naman ang kasama ng adventurer kaya kinabahan ang binata dahil baka isipin nito na pinaiyak niya ang babae ngunit tinanong lamang pala nito ang kanyang pangalan dahil nanibago nga ito na kahit silang mga beast folk ay pinagaling ng isang healer. Isang mabuting tao ang tingin ng lalaking adventurer kay Luciel matapos niyang sabihin na ang mga tao at kagaya niyang beast folk ay parehas lamang dahil pasyenteng lahat ang turing niya dito. Tila nakuha ng ating bida ang loob ng babaeng beast folk dahil niyakap siya nito at nagpasalamat at balak
balak pang bumalik kapag siya ay nasugatang muli. Namangha naman ang lalaking Beastfolk sa ginagawang training ni Luciel at si Brod ang kanyang trainer na iniiwasan ng mga adventurer dahil nagiging ganap na ibang tao umano ang chief instructor. Kinagabihan matapos ang dinner ng binata ay pinainom siya ulit ng tinawag niyang Substance X para mapabilis ang kanyang paglakas. Habang naglalakad si Luciel papunta sa kanyang tinutuluyan ay napansin niyang tila may nagbabantay sa kanyang mga adventurer na hindi niya alam kung bakit. Nasasanay na rin ang binata sa parati niyang ginagawa at nalalaman din nito na siya ay nag-e-improve dahil sa kanyang assess mastery kaya nagugustuhan na nito ang buhay na kanyang tinatamasa sa ngayon. Pinaalam kaagad ni Luciel kinabukasan na maraming mga tao ang nagbabantay sa kanya kaya halatang may kinalaman ang dalawa sa mga nangyayari na napagtanto naman kaagad ng binata kaya tinanong niya kung bakit siya naka-surveillance. Dito ay nagpaliwanag na si Brod na nag-aalala ang lahat na baka siya ay tumakas at nagkwento ito na karamihan sa mga tao na gustong maging adventurers ay hindi ipinanganak na mayaman kaya napipilitan silang kumuha ng mapanganib na mga request kahit sila ay masugatan. Dahil dito ay napagtanto ng binata na naiwan pala sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng mga adventurers dahil mapapagamot nila ang kanilang mga natamong sugat habang siya ay narito sa guild. Dahil pumayag na rin naman na manatili sa guild ang binata kaya nakiusap ito sa chief instructor na ipahinto na ang pagbabantay sa kanya at bilang pagpapakita na siya ay seryoso na ayaw niyang pinapanood siya ay kakalad ka rin niya umano ang susunod na kanyang mahuli at ipapainom sa kanila ang Substance X at hindi rin makakaligtas ang chief instructor sa pag-inom nito dahil siya ang in charge sa pagmamanman sa kanya. Mabilis lamang ang paglipas ng buwan at sa loob nito ay marami nang nangyari katulad ng marami nang nagtitiwala sa binata at marami na ring tao ang nagsisimulang makipag-usap sa kanya. Sumunod na ring sinasanay ni Brod ang target practice ng kanyang estudyante at tulad ng naunang pagsasanay ay estrikto pa rin ito kung hindi nagagawa ng tama ng kanyang estudyante ang kanyang pinapagawa. Habang nag-eensayo si Luciel ay alam niya rin sa kanyang sarili na kahit matapos niya ang kanyang training dito ay hindi niya pa rin ma-master ang lahat at napakalayo pa ang kanyang tatahakin para pwede na siyang sumabak sa pakikipaglaban ngunit dahil sa kanyang kasabihan na ang pasensya ay nakakaluto ng bato ay hindi nawala ng lakas ng loob ang ating bida kaya napag-alitan tuloy siya ni Brod dahil excited ang kanyang itsura ngunit wala itong tinamaan miski isa. Habang tumatagal ay lumaki na rin ang lagayan ng Substance X na iinumin ng binata at dumami na rin ang kanyang nakukuhang request sa panggagamot at hanggang sa wakas ay dumating na rin ang huling araw ng kanyang kontrata sa guild. Nakikitang lahat ni Brod na pinaghirapan talaga ng binata ang kanyang trabaho sa guild kaya nagpasalamat si Luciel sa lahat at kasama rin ang paggabay sa kanya at pinaalam nito na babalik na siya sa Healers Guild para maghanap ng trabaho. Hiniling pa ni Luciel na sanayin siya nitong muli kung nakapag-ipon na ito ng sapat na pera kaya dahil rito ay naalala ni Brod na wala nga palang pera ang binata dahil magbabayad pa ito ng kanyang handog sa Healers Guild. Bigla na lamang na gustong malaman ng chief instructor kung ano ang gagawin ni Luciel kung sakaling may nagbigay sa kanya ng pera para sa handog na pang 1 taon. Ikinasaya na lamang ni Brod ang naging sagot ng binata na gusto pa nitong magsanay kasama siya kaya sinurprise niya ito ng reward na naglalaman ng 12 baryang pilak para pambayad sa handog sa Healers Guild dahil nalampasan nito ang training at para sa pagligtas na rin sa mga adventurers. Nagpasalamat rin si Brod dahil sa binata ay bumaba ng husto ang death rate ng mga adventurers. Ayaw pa sanang tanggapin ni Luciel ang pera ngunit kahit hanggang dito ay hindi pa rin siya mananalo kay Brod. Sinabi rin ni Brod na hindi pa matured ang kanyang martial arts kaya simula ngayon ay magpapatuloy ito sa pagsasanay kaya nang tinanggap niya ang reward ay nagsimula ng magsalita ang mga adventurers na maghihintay sila kay Luciel. Sa Healers Guild ay nakapagbayad na ang binata ng handog para sa 1 taon. Ipinaalam ni Monica na kapag na-promote si Luciel sa loob ng 1 taon ay tataas rin ang kanyang ihahandog sa guild kaya napagpasyahan ng binata na magpalakas na lamang para maging independent sa halip na mag-rank up. Sinabi na lamang nito kay Monica na magpapapromote siya kung sapat na ang kanyang kita at pagkatapos ay bumalik na siya sa Adventurers Guild na kung saan ay nag-aantay si Brod sa kanyang pagbabalik at pinarenew na kaagad kay Nana Ella ang Adventurers card ng binata para magsimula na kaagad sila sa kanilang pagsasanay. Matapos ang training ay naramdaman kaagad ni Luciel na naging mas mahirap na ang pagsasanay at maya-maya lamang ay dumating si Brod at binigyan siya ng libro na may pamagat na Encyclopedia of Low-Level Holy Magic.
Ayon kay Broad ay kailangan ng mga healers ang recovery spell heal at detoxification spell cure at kung may kakayahan na umano ang binata na mag-cast sa dalawang nabanggit ay papunta na siya sa pagiging magaling kaya inutusan niya si Luciel na pag-aralan ang libro dahil heal pa lamang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Nagpasalamat naman dahil dito ang binata at nangakong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya simula ngayon kaya nang marinig ito ni Gulgar ay binigyan nito si Luciel ng Substance X na naging dahilan kaya bigla na lamang napunta si Broad sa may pintuan ng napakabilis. Napilitan na lamang inumin ni Luciel ang binigay ni Gulgar kaya ginanahan si Luciel na patulugin sa susunod na taon ang Chief Instructor dahil tinanggihan siya nito na uminom rin ng Substance X ng kanya itong niyaya.